Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mo, Tol Ben, nabay para sa mga magulang, may sabihan na yung mga anak ang tanging yaman ng mga magulang na ito, ng pamilya, ng mga bata. Mula sa kasi sa sinapupunan, nabay hanggang sa paglaki ng kanilang mga anak na kakasubaybay ang ama at ina ng tahanan para sa kanilang abay mahirap at mawalay ang mga anak. Pero dito sa kwento natin ngayong araw, Tol Ben, ito yung issue ngayon. Pangungulila naman ng mga magulang na ito sa isang 13 anyos na anak nilang babae na ngayon ay dinaranas sa mag-asawang Babylin at Crisostomo, taga Bustos, Bulacan. Isang buwan na kasi nilang hinahanap, Tol Ben, at hindi nila nakikita pa. Sa tuwing makikita ni Babylin paglinawan ang uniforme sa eskwelahan ng anak niyang si Tricia, labis ang kanyang pangamba at pangungulila. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanila kung nasaan nga ba ang kanilang anak. Huli kasi nilang nakita ang bata na pumasok sa paaralan noong 5 ng Hunyo nitong taon. Tahimik, malambing na anak at hindi mabarkada ang 13 anyos na si Tricia. Pangalawang anak siya na mag-asawang Babylin at Crisostomo paglinawan. Sa kanilang magkakapatid, si Tricia lang daw ang mahina ang loob. Ang katangian niyang ito kuminsay sinasamantala raw ng iba. Natutulog po yung anak ko sa taas, doon po sa lola niya. Nung suspect na si Andoy, nagising po yung anak ko at natulala at nagsumbong po siya sa amin. Ayun nga po, sa sobrang galit ng asawa ko, nung malaman, nabugbog po siya ng asawa ko. Ang lalaking umano'y inireklama ay ang kapitbahay at kaibigan ng kanyang mga magulang na si Domingo Recto o alias Andoy, 35 taong gulang, tubong Angat, Bulacan. Sa nangyari, inireklamo na mag-asawa si Andoy sa kanilang barangay para hindi tuluyang kasuhan noong 3 ng Hunyo na pagkasunduan ng dalawang partido na lisanin na lang ni Andoy ang lugar at magpakalayo. Biyernes pa lang po, ng June 5 ay umalis na po siya. Nung mawala po siya, ay nawala na rin po yung aking anak na si Tricia. Tuwing alas 3 ng hapon, dumidiretso na sa pag-uwi mula sa eskwelahan papunta sa kanilang bahay ang mag-aaral na si Tricia. Pero noong 5 ng Hunyo, hindi nakala ng pamilya na ito na ang huling araw na makakasama nila si Tricia. Nag-umpisa na po kami maghanap at inano na rin po namin sa barangay, sa munisipyo. Naghanap na po kami kung saan-saan, nag-ikot po kami. At pinuntahan din po namin yung angka ng mga suspect na si Andoy, wala naman po doon. At sabi po nila, wala raw po silang alam na pupuntahan pa nung anak nila. Lumipas ang 24 oras pero hindi pa rin makita na mag-asawang anak. Kaya nagpasya na silang mag-report sa pulisya. Samot-sari na ang ginawa, Tol Ben, ng magulang nitong bata na si Tricia. Kasama na dyan yung pagpapaskil ng mga litrato niya kung saan-saan para makapagbigay ng impormasyon kung sino man nakakita sa kanya. After 1 month, wala pa rin nangyayari. Pero isang kapitbahay, Tol Ben, umano'y tinawagan ni Andoy para ipaalam na kasama raw niya si Tricia. Kapitbahay na ito ay malapit kay Tricia at kakilala rin nga ni Andoy. Sa gitna ng kawalang pag-asa na makita pa ang anak, tila nabuhayan ng dugo ang mag-asawa nang ipamalita sa kanila ng kanilang kapitbahay na si Gina Uribado ang umano'y pagtawag ni Andoy sa kanya noong 29 ng Hunyo. Tinanong ko agad sa kanya na kung kasama niya si Tricia. Oo nga daw, kasama niya. Yun, at sinabi na huwag mag-alala yung mga magulang at mataba na nga siya. Pakausap mo sa akin si Tricia, kako. Tricia, gusto kang kausapin natin, Gina. Bigla na lang sinabi rin sa akin na ayaw makipag-usap. Matapos daw ang pagtawag, nagpadala naman ng text message si Tricia kay Gina.
Hindi daw po niya tanda yung lugar kung nasaan sila. Ang problema nang muling subukang tawagan ni Gina ang numero, hindi na raw ito makontak. Noong ika-6 ng Hunyo, isang tawag mula mismo sa alkalde ng Norsagaray, Bulacan, ang natanggap ng hepe ng Bustos Municipal Police Station na si Major Florencio Morales. Aniya, sa tulong daw ng mga ipinaskil na larawan ni Tricia sa lansangan at internet websites, namataan daw nila ang kinaroroonan ni na Tricia at Andoy sa barangay Matiktik sa Norsagaray. Cited sa isang barangay sa Norsagaray itong si Andoy at si Tricia. So nagpadala po tayo ng operatiba doon together with the DSWD para ma-confirm, ma-verify yung katotohanan at mahuli na rin itong si Andoy at makuha natin, ma-recover yung batang babae. Hindi naasang pagkakataon, negative yung naging lakad ng ating mga operatiba. Sa puntong ito, minabuti na naming sama ng pamilya ni Tricia na magsampa ng demanda laban kay Andoy. Tumatakbo pa po yung kaso at yan po, hindi naman natin tinitigilan kasi ito nga si Tricia is minor. So, once na ma-recover natin yung bata na nasa posisyon niya at kasama niya, pwede na nating i-inquest o file ng kaso itong si Andoy Recto, alias Andoy Recto. Sinamahan na rin namin ang mag-asawa na magtanong-tanong at muling magpaskil ng mga larawan ni Tricia. Araw-gabi, nag-iisip kami, hindi po kami makakain, hindi po kami makatulog ng mag-asawa. Hindi po kami makapag-isip, hindi po namin alam ang gagawin namin kung saan kami pupunta para mahanap yung anak namin. Siyempre, lagi namin hinahanap yung mga anak namin bawat isa. Ang gusto ko, sama-sama kami sa pagkain. Kahit kami na wala kami gaano kumain, dahil kulang nga kami na isa. Ang pangarap na magkaroon lang ng payak at kumpletong pamilya, masaya at magkasamang nagsasalo-salo sa pagkainan. Tila nabuwag na matinding kalungkutan sa pagkakawala ni Tricia sa pamilya. Dalangin nila makita at makasama na nila ang kanilang anak. Amo Tol Ben, sabi nga nila, masakit sa magulang para hindi nila alam kung nasaan yung kanilang mga anak. Anong buhay, anong kalagayan. Pero may punto rin na dapat tignan siguro ng pulisya, mga magulang na ito. Baka may problema rin yung bata. Kasi yung bata is tahimik kay Andoy. Hanggang sa mga oras na ito, hindi nila makita. 13 years old, sasama sa isang 35 years old. Dalawang bagay, parang pinagkatiwala ng magulang. Yung bata, kung lingid sa kalaman ng magulang, na sumama yung bata o pinasama yung bata. Kung sumama ang bata, malaking impluensya ng 35 years old doon sa bata. Kaya ang panawagan ng T3 sa mga kinaukulan at saka sa mga kababayan ho natin na nakakaalam. Pag meron ho kayong impormasyon kung nasaan po naroroon ito si Tricia Paglinawan, maaari po kayong tumawag sa aming stasyon o kaya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para ho maresolba ang pagkawala po ni Tricia Paglinawan.